Hello guys! Ako si Kuya Gizmo at ito ang aking channel. Today, mag-quick unboxing tayo nitong bago release ng Tecno. Ito ang Spark 20C. Check natin ano yung nasa loob ng box, aesthetics, specs, tara, unbox na natin. Bago sa unit, check muna natin ano ang nasa loob ng box. Ang okay lagi sa Tecno, meron itong 13 months para sa warranty, itong warranty card, at itong freebie na jelly case. So ganito ang itsura guys pag nakasuot. Itong case dito sa part ng camera, nakaangat dyan sa pinaka-lens, kaya safe yan na hindi basta-basta magagasgas. Sa pinaka-loob ng box, itong SYNC cable o charging cable, ito ay USB Type-C, SIM ejector, at ang huli, itong power brick na ang pros kahit ito'y entry level, ito'y supported ng 18 watts. So nag-charging speed test ako dito. Nag-start ako sa standard na 20%. Mula 20% ang bilis ng charging. Around 45 minutes lang, nasa 75% na. Pero pagdating ng 95%, dun na nag-slow charging. Kaya na full ito ng 2 hours at 5 minutes. Pero ang cons, wala nga yung binigay na earphones. Ang Tecno kasi kilala ito sa merong kasamang earphones kahit mura lang ang unit. So second time kong mag-unbox na walang earphones. So ang hula ko, papunta na ito sa wala nang isasama. Next, punta na tayo mismo dito sa unit. Itong na-unbox natin, ito yung color na black. Available din ito sa green, gold at white. Yung back panel, frosted textured na meron niyang cross lines. Na ang pros, di ito kapitin sa smudges at gasgas. Plastic lang ito guys, same din ng frame na tama lang naman dahil entry level lang naman ito. Next, boot on na natin. So nag-boot on na siya. Napansin ko, meron niya nakalagay na screen guard or screen protector mismo dito sa screen. Next, punta na tayo sa specs. Ang screen size nito ay 6.6 inch na HD Plus na IPS display. Na ang pros, punch hole design na ang ginawa para sa front camera. Pros ulit, sumabay na rin ito sa mga nauusong merong dynamic bar. Ito yung merong animation dito sa part ng punch hole. Sa display, makakapili ka kung 60 or 90Hz sa refresh rate or pwede mo rin naman i-auto switch. Sa Widevine, ito yung sa mga nagni-Netflix, meron itong security level na L3SD. Ang network nito guys ay 4G LTE, so test natin kung working sa dito at Gomo SIM. Good news dahil compatible. Test na rin natin yung sa data speed. Good news ulit, ito'y supported ng OTG, supported din ng 5 GHz ng Wi-Fi, di nga lang supported ng NFC pero acceptable naman kasi mura lang naman itong unit. So selfie camera naman ay meron itong 8 megapixel na meron niyang LED flash. Ito ang sample ng picture. Pagkakaalam ko, isang variant lang available. Ito yung 8128 na sa ngayon, for sale ito ng 4,599 pesos. Yung 8GB RAM nito guys, meron yan extended RAM to create additional RAM. Kaya sa box, meron yan label na 8+8. Sa extended RAM, makakapili ka kung +3, 5, or 8. Or pwede mo rin naman i-off kung di mo naman kailangan ng extension. Sa hindi pa nakakaalam paano setup ang extended RAM, punta ka lang sa settings, hanapin mo itong My Phone. Select mo yung RAM, tap mo sa virtual, pili ka lang ilang plus ang gusto mo. After mo ma-select, magre-restart dyan. Ayan, dahil +8 ang pinili natin, meron na tayong 16GB of Fusion RAM. Balik tayo sa specs. Itong Spark 20C, ito talaga ay dual rear camera lang na alam naman natin ang pinaggayahan. Sa akin, di naman to negative. Balik tayo sa specs. Ang main shooter nito ay 50 megapixels sa 1080p at AI lens para sa secondary camera. Ito naman ang LED flash. So guys, ito yung sample ng pictures. Meron tayo dito sa indoor, outdoor at low light. So video settings ang meron lang dito ay 720p at 1080p na meron lang 30fps, wala nang iba. Cons, di maganda ang video stabilization, maalog.
Ito ang sample ng smartphone na meron stabilization para may comparison lang tayo. Pero sa steady ay clear ang quality. Ang video zoom nito ay hanggang 10 times. Dagdag details ko lang sa frame flat edge kaya mas may grip hawakan. Sa right side niya yung 2 buttons para sa volume. Nandito rin itong power button, /on off switch. Ito rin ang fingerprint scanner. Across the screen naman yung para sa SIM tray. Ang pros, ito ay triple card slot. Sa ilalim naman itong speaker grill, charging port, primary mic at itong 3.5 jack. Sa taas naman yung secondary speaker. Ang pros, itong Spark 20C, ito ay dual speakers. Ito ang sample ng tunog ng speakers. Sa GPU naman, meron itong PowerVR GE8320. Ang chipset na nandito ay yung Helio G36 na ang performance score ay... So guys, check natin kung anong available na settings meron dito sa dalawang sikat na game app. Sa CODM naman, meron tayong low lang sa graphic. Low, medium, high naman para sa frame rate. Mag-game test na rin tayo. So nag-start ako sa battery na 75%. Check na rin natin yung phone temperature bago mag-gameplay. So meron tayong 35.7 degrees Celsius. So ang settings ko dito ay sinagad ko na sa max. Napansin ko, playable guys. Meron lang napakanipis na hiccup. So next, low sa graphics, medium naman sa frame rate. Still, meron pa rin hiccups na napaka-onti lang naman. So next, set na natin sa low lahat. Sa settings na ito ay suwabe. So after 33 minutes ng paglalaro, nabawasan yung battery ng 12%. Sa init naman, meron itong 39.5 degrees Celsius. Medyo may init ito guys. Ito napansin ko, sa bloatwares, onti lang meron dito. Yung iba pwede mo pang uninstall. At may iba nga lang na hindi talaga pwede. So yun lang guys, hanggang sa mga susunod na real unboxing. Ako si Kuya Gizmo, a peace.